Meron ka bang problema sa developer ng property na binili mo? Tandaan po natin na hindi sapat ang basta reklamo lang. Kailangan po ay dumaan ito sa tamang proseso para maging maayos at favorable ang resulta ng inyong reklamo. Narito ang mga dapat mong gawin. Una ay alamin mo muna kung may sapat nga ba na legal na batayan ang iyong reklamo. Maaaring ang issue ay pumasok sa mga sumusunod: paglabag sa PD 957, paglabag sa RA 6552 o ang Macedo Law, paglabag sa napagkasunduan sa kontrata na nakasaad sa either contract to sell or deed of sale. Pangalawa ay mag-ipon ka ng mga documentary evidences kaugnay ng inyong reklamo katulad ng contract to sell or deed of sale, mga photos and videos, official receipts, statements of accounts, demand letters, screenshots ng mga usapan, email correspondence, at project advertisements and brochures or mga plano na ipinakita sa inyo. Pangatlo ay iwasan ang verbal na reklamo. Siguraduhin na lahat ay documented ito sa pamamagitan ng complaint letter or email. Mahalaga na sa bawat reklamo mo ay meron kang kopya o ebidensya na na-receive ito ng developer. Kaya kailangan mo ng proof of receipts, mga screenshots, or official reply mula mismo sa developer. Pang-apat, kung sa kabila ng iyong mga reklamo sa developer ay hindi ka nakaka-receive ng sapat na tugon o reply sa developer or hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga aksyon, ay magpadala ka na ng final demand letter kung saan nakasaad dito ang iyong reklamo, legal o contractual basis ng reklamo, mga hinihingi mong aksyon o remedyo, at palugid o deadline kung saan mo inaasahan ang kanilang pagtugon. At number 5, kung sakaling wala pa ring mangyari sa kabila ng demand letter, ay magreklamo ka na sa Human Settlement Adjudication Commission o yung HSAC. Bumisita ka lang sa official website ng HSAC at dito mo malalaman kung ano yung step-by-step process ng pagpa-file ng reklamo. Ang bayad ng pag-file ng complaint sa HSAC ay nakadepende kung magkano ang gusto mong ma-receive na damages mula sa developer. Tandaan din po natin na mainam kung kumonsulta ka sa isang abogado bago ka mag-file ng complaint para mayroon ka pong legal guidance. At ang panghuli at ang pinaka-importanting paalala ko po sa mga bumili ng property sa developer na may mga reklamo ay huwag nyo pong ihinto ang pagbabayad nyo ng monthly amortization sa kabila ng inyong mga reklamo. Dahil ito po ay pwedeng maging grounds ng breach of contract with the developer. At dahil din dito ay maaring hindi maging favorable ang resulta ng inyong reklamo sa HSAC. Kaya bago man kayo gumawa ng ibang aksyon, siguraduhin po na hintayin muna ang resulta ng inyong complaint sa Human Settlement Adjudication Commission. Meron po ba tayong natutunan sa video na ito? Again, this is Broker Nelson of Homes Realty at see you po sa next na video.